Wala na akong magagawa para buhatin siya. Pabigat lang siya. Yan na. Yan ang gagawin natin. Sigurado ka ba? Wala na tayong ibang pagpipilian. Habang nakatingin sa itim na babae na sugatan, hindi siya magawang iwan ng puting lalaki. Sa wakas, nagpasya siyang buhatin ito sa kanyang likuran. Naglakad sila sa gitna ng mapanglo na desyerto ng matagal. Pagkatapos, iminungkahi ng babae na magpaputok muli ng pangalawang flare. Ipinutok nila ito, ngunit muli, katahimikan lang ang sagot habang patuloy silang naglakad. Lalong lumala ang panahon. Kinailangan nilang sumilong sa isang magaspang na kuweba upang hintayin na humupa ang bagyo. Biglang nataranta ang babae. Sinabi niyang nawala niya ang pinakamahalaga niyang kwintas sa labas. Mabait na lumabas ang lalaki para hanapin ito at matagumpay na naibalik. Hayaan mong ayusin ko yan para sa'yo, sabi niya. Ayusin mo to habang wala ako. Wala ka, hindi mo siya iiwan, ka. Dahil mabuting tao ka, pero may kailangang lumabas at humingi ng tulong. Isa na lang ang flare mo. Malalaman mo kung kailan ito gagamitin. Doon kita matatagpuan. Hanggang sa muli, nang makita ng lalaki ang sakripisyong ginawa ng babae para humingi ng tulong, siya ay labis na naantig. Ngunit makalipas ang 2 oras, nakita niya sa kanyang binoculars ang isang off-road na sasakyang mabilis na papalapit sa desyerto. Nagmadali siyang kunin ang kahon ng signal flare, puno ng pag-asa. Ngunit laking gulat niya nang makita itong walang laman. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang may nangyaring hindi tama. Iniwan ng babae ang kwintas doon sa labas ng sadya. Habang abala siya sa paghahanap nito, ninakaw pala ng babae ang flare gun. Lintik na babae. Sa papalapit na bagyo, wala siyang magawa kundi ipagkatiwala ang kanyang kapalaran sa Diyos. Samantala, ang tusong babae ay matagumpay nang nakatawag ng pansin ng sasakyang pangsadjep gamit ang flare. Ayos lang. May kasama ka ba? Wala, ako lang. Sumakay ka na. Nakasakay siya at nakarating sa barko ng pamilya ni Will. Ngunit ang hindi nila alam, ang misteryosang babaeng ito ay isang kriminal mula sa Earth. Kahit ipinanganak sa mayamang pamilya, likas siyang tuso. Nagawa pa niyang magnakaw at gumawa ng krimen para lang sa kasiyahan. Dahil dito, iniwan ng kanilang ama ang lahat ng ari-arian sa kanyang nakababatang kapatid. Bago tuluyang bumagsak ang mundo, ang kanyang kapatid ang napiling pumunta sa space station bilang isang mataas na uri ng negosyante. Bago siya umalis, iniwan niya ang lahat ng ari-arian sa Earth sa kanyang nakatatandang kapatid. Maging mas mabuting tao ka. Pwede akong tumira rito. Oo, pwede kong gamitin ang kotse mo. Suotin ang mga damit mo kung gusto mo. Ako na lang. Ikaw na rin. Nang mapansin ng kapatid na may mali, huli na ang lahat. Tumingin siya sa kanyang baso ng alak at umiikot na ang kanyang paningin. Nanghina siya at bumagsak sa sofa. Lumapit ang babae at tumingin sa pulsuhan ng kanyang kapatid. Kinuha niya ang isang kutsilyo at pinutol ang pulsuhan nito. Pagkatapos, ginupit ang buhok nito at pinalitan siya sa space station. At ngayon, muli siyang nakaligtas sa panlilinlang. Nagkunwaring isang psychologist at matagumpay na nakapasok sa pamilya ni Will.